So, good morning. Good afternoon pala. Explain ko sa yung config bus. Bali, ito yung interface natin. Pinangalanan ko ay ISP1 is yung port 1. VLAN master is Ether 2. AP Ether 3. LAN Ether 4. Actually, nasa Ether 4 ako connected ngayon. And then ISP2 is Ether 5. And then boss, kung pupunta ka sa iyong DHCP client, yan. So, makikita mo na Ether 1 and Ether 5, ISP1, Ether 1 is ISP1, Ether 5 is ISP2. Wala pa siyang IP na nakukuha kasi pag nilagay mo dito yung smart 192.168.0.1, 192.168.254.254, yung Ether 2, saka pa yan siya magkakaroon ng IP. Okay? So, bago natin i-explain ko muna, bago natin i-submit, i-explain ko muna first yung paglalagay ko sa bridge. So, sa bridge, boss, makikita mo sa may, ano natin dito, sa ports, yung Ether 2, ginawa ko siyang VLAN master with PVID of 1. Kasi, pag VLAN ano ka kasi, ito, naka PVID 1 ito siya. Okay. Pero naka VLAN siya, VLAN bridge. Then, ito naman yung VLAN slave na naka VLAN 22. Pwede mong lagyan ng AP. So, kung sakaling dalawang AP yung ilalagay mo, boss, maglagay ka lang dito ng unmanaged switch. Like yung mga yung mga switch na walang config. Ilalagay mo lang dito, let's say dito sa side niya, tapos kakabitan mo, ilalagay mo doon sa unmanaged switch. So, mapaparami mo na yung AP ports mo. Okay? Sakaling ma-short ka ba, gusto mong paramihin yung AP mo. And then, yung Ether 4, nilagay ko siya sa bridge na LAN, which is iba yung IP. Okay? So, yung addresses ko ng IP is very simple. Yung VLAN is 55, ang LAN is 66. Huwag nating pansinin yan kasi ang nagbibigay naman ng IP sa mga customer is yung mismong VLAN master mo, which is yung Orange Pi. So, yung usually ko pag mga, let's say, ADO, ganyan, o kaya Piso Pi, mga 10.0.0 something yung IP. So, automatic na yun. Dumadaan yun sila lahat sa may VLAN interface. Okay? So, dun naman sa firewall, makikita mo sa rules ko, simple lang, i-drop lang natin yung mga torrent. Tapos, tatanggalin ko na tong fast track kasi hindi natin kailangan ng fast track ngayon kasi gumagamit tayo ng Mangle. Okay? So, sa source NAT, makita mo, ina-accept ko lang lahat ng connection sa Ether 1, which is ISP1 and Ether 5. Doon naman sa Mangle, makita mo dito yung pinakamarami. Dito tayo medyo nagkaroon ng medyo mahaba-habang config, pero i-explain ko siya in a very short manner. So first, i-accept mo yung galing packets from interface na Ether 1 and Ether 5, which is ISP1 and ISP2. Tapos, i-manage natin yung connection, i-mark connection natin siya. So, kapag yung connections niya is ganito, let's say, i-mark natin siya for download. Kapag connection niya is nasa 8080 for port 3, yan. Yan, 21, mga port na yan, that is also for download. Yan. So, streaming, Facebook, ganun din, browsing, lahat yan nilagay natin, pangalan niya download. Sa game naman, nilagyan ko siya ng game traffic, nandyan na lahat ng mga ports na ginagamit ng games. Okay, nandyan na, sobrang dami nila, hindi ko na isa-isayin, sige, abutin tayo ng umaga. Yan, so, sobrang dami ng games. So, bakit natin siya minamark? Kasi ganito yung ginawa ko, boss, bali, siniseparate natin siya. So, pagpasok ng parts ng packets, tapos isa pala siyang gaming ports or gaming packet, papasok siya sa ISP1. Okay? Sa gaming connection na packets, kasi kung mga games like ito, point blank, nilalagay natin siya, yung mga ports ng point blank, nilalagay natin siyang connection mark is gaming connection. Okay? Like ito, Dota 2, yan, is Japan server, gaming connection yan. So, kapag gaming connection, automatic, nilalagay natin siya, nilaroute natin siya sa papuntang ISP1. Okay? So, kapag yung connection naman is hindi gaming, let's say download ko nilagay lahat yan, browsing, streaming, ginawa ko na siyang iisa, download lahat ng pangalan. So, makita mo yan dun sa may taas kanina, di ba? So, dun sa download naman, papunta ka sa actions, pansin mo, minamark ko siya to route papunta sa ISP2, which is Globe. So, ganun din. Kung meron pang mga packets na hindi na mark, hindi na markahan, mga walang packet. Kasi, ang style kasi ng, Mangle is, pa isa-isa ito muna, tapos i-check niya ito, tapos sa kanya i-check ito. So, kapag walang marka, tapos hindi siya pumasok sa gaming, hindi rin siya pumasok sa download, ibig sabihin, hindi natin na unmark siya, nilagay natin siya sa ISP2 pa rin. Okay?
So kung gusto mong baliktarin boss, let's say naisip mo na uy mas maganda man sa gaming yung Globe, 'di ba? Dito yung ano ba, Smart, dito yung Globe, 'di ba? So naisip mo uy mas maganda sa gaming yung Globe. So baliktarin mo lang ito, yung itong gaming to ISP1, ilipat mo lang siya to ISP2. Tapos yung downloads, ang others, ilagay mo lang siya sa ISP1. So ipunta ka sa Mark Connect, Mark Routing, ilagay mo siya sa ISP1. Kung gusto mong baliktarin, kasi minsan pag nag-config tayo tapos baliktad pala, mas malakas pala sa gaming yung Globe. Let's say dito, 'di ba? Smart, tapos yung 5 mo Globe. So mas maganda pala siya sa gaming. Doon mo i-route yung mga gaming packet o gaming packets natin. So doon naman sa games, meron tayong row dito. Kung may mga connection na papasok dito tapos bago yung IP niya, napupunta pa rin natin sa gaming packets. Tapos nilalagay din natin yung itong mga sa address list ng list IP games, automatic nilalagay natin yan siya sa gaming packets. So lahat ng mapasok na papasok yan mostly na papasok. I mean yung kasi pag papasok sa akin port 1152, lalabas din yan siya sa port 1152, ganun yung config natin. So entry and exit yan. Pre-route and post-route. So, doon tayo sa routing tables. So, sa routing tables, meron tayong main, which is yung lahat, tapos ISP1 and 2 ISP2. Then, para ipakita ko yung routes, para maano tayo, hindi tayo masyadong maluto, kung meron ba siyang failover. So, wag nating pansinin itong ISP1 ping at saka IS2 ping. Kasi kung magpiping ka, gusto mo makita yung ping ng ISP1, kapag connected na yung internet mo kasi sa akin walang ping yan, open ka lang ng terminal, tapos ipiping mo. Kapag ang nilagay mo is ping 8.8.8.8, pag gamitin niya yung ISP1 para mag-ping sa 8.8.8. Ganito ba? Pag naglagay ka niyan, ganyan, automatic yan, hahanapin niya yung ping mo sa ISP1. No route kasi wala akong internet. Wala akong ganyang IP actually, na 8.0.1. Tapos kung gagamitin mo naman is 8.8.4.4, gusto mo malaman yung ping niya, ilang MS. So, i-type mo lang ping 8.8.4. Check niya sa yung Globe kung okay ba yung ping ng Globe. Para at least malaman mo kung alin sa dalawa yung mas magandang ping. Okay? So, para mapalitan mo yung kanina na sinabi ko. Sana panoorin mo to lahat, boss. No? So, dito sa my routes, punta tayo sa my main. So, main. Main is kapag papasok yung internet tapos walang mangle or anything. So, papasok muna daw siya sa ISP1. Makita mo dito, di ba? Ang distance niya, wag mong check itong ping hindi kasali yan sa main. So, papasok, pansin mo yung distance, diba? 1, mas malapit daw yung Ether 1. So, kung papasok yung packets na walang mangle, diretso sa ISP1. Okay, kung off yung ISP1, down yung ISP1, matanggal na rin to. Okay, hilain natin yan. Papasok siya sa distance 2 kasi magiging red ito. Madi-disconnect ito. So, dito siya papasok automatic. Parang backup yan. Pero kapag pumunta ka sa 2 ISP1 na mangle or connection, routing, so kapag 2 ISP1 yung nilagay mo, pansin mo yung distance 1 papuntang ISP1, di ba? Yung 192.168.0.1 puntang smart. Di ba? So, lahat ng nilagay mo na 2 ISP1 na doon sa kabila, di ba, mga games na ports, diretso siya sa ISP1. Pero kung ma-disconnect yung ISP1, pansin mo, merong distance 2, which is yung ISP2, which is Ether 5, di ba? So, parang failover yan siya. Pag ma-disconnect ito, papasok siya sa ISP2. Ganun din, pag i-check mo sa 2 ISP2, baliktad naman ngayon. Ang distance 1 is yung Globe, yung Ether 5 ISP2. Then, yung distance 2, kapag na-down ito, dito siya papasok sa ISP2. So, parang failover siya. So, kung i-check natin, actually, baliktad ako sa main, no? Dapat pala ang main ko, papasukin ko muna. Baliktad. Dapat ito yung distance 1. Yung Globe dapat yung distance 1. Yung games ko, yung ISP1 gawin kong distance 2 sa main. Kasi 'di ba ang ano ko doon sa firewall is yung mga yung mga downloads, no, mga hindi games diretso ISP2. Puntang Globe lahat. Games lang yung papuntang ISP1. So kung gusto mong baliktarin, wag mong gagalawin yung iba. Pansin mo tumatakbo-takbo na sila, 'di ba? Kasi itong mga ports na to, kahit walang internet, sinusubukan siyang i-access ng aking desktop. Pero makita mo walang gaming ports na pumapasok kasi ang ginagamit ng computer natin para i-access yung is port 80 and port 8080, mga port 4, port 3. So yun ay browsing lahat or download. Nilagay ko siya as download. Again, kung gusto mong baliktad, dito ka lang mag-edit sa Mangle, huwag kang mag-edit sa iba, hindi magagana yung machine mo.
So, sana naiintindihan natin yun. And, doon naman sa queues, okay, yung sinasabi ko sa'yo, ginamit ko is FQ Codel sa VLAN cake. Yan. Tapos, nilagay ko siya sa queues na lahat ng na-connected sa VLAN is dadaan sa VLAN cake na Q-type. Okay, wala na akong binago, yun lang talaga yung Q-type. Kasi maganda yung VLAN cake. Kung gusto mong, kung mapansin mo, testing mo yan boss ha. Walang perfect na config. Kailangan mong i-testing yan. So, nilagay ko 400M, 400M. Actually, hindi naman nakataabot ng 400M yung hex. I mean, yung connection mo. So, kung i-testing mo muna yan ng ganito, tapos, kung okay ba yung config or parang mas, gusto mo bang i-testing na i-X mo ito? Yan, take X mo yan. Punta ka sa simple, sa queues, tapos simple queues, i-X mo yan, tapos check mo kung mas gumanda. Kung mas pumangit, i-check mo ulit. Yan. So, parang kumbaga, i-ano mo lang siya. I-testing lang natin. So, yan. Ito, this is MikroTik Hex. This is 7.11.2. Okay, para magagamit tayo ng Router OS V7. So, I guess yun lang. So, na-try kasi natin yung PCC sa dual ISP kapag hindi masyadong malakas yung internet mo, hindi siya maganda sa mga like Facebook videos, mga live stream, madisi-disi siya, especially sa games din. So, i-try naman natin itong isa, baka mas gumanda. Kasi, yun, experience ko sa PCC.